So, eto na nga mga bakla, eto na talaga. Yung Maleta Boys na content natin no isang gabi, yung apat na nag-recant, bumawi. No? At ngayon, yung natitira sa 13, 10 doon, nakakulong. Bakit nakakulong, Direk? Nakakulong lang naman sila, mga kaiksena, kasi hindi sila nakapagpiyansa sa kasong perjury. Bakit kaya? Tingin mo, DJ Byron. Kasi wala na nga nagbabayad sa kanila eh. Sino na magbibigay ng pondo? Sino na Saan galing yung pondo? Maleta? Nakakulong si Marcoleta. Ang number 1 tagapagtanggol ng bagman na yan, yung mga 18 mangkukulam o 18 marites daw. 'Di ba? Tapos, yung taga-alaga nila na isa pa, si Defensor, nakakulong din. Isipin mo nyo mga kaiksena, 10 yan. Ilang counts ang meron silang kaso bawat isa. O, di ba? Sa mga kasong yan, sino magpo-provide niyan? Si Baligod? Sa tingin nyo, dudukot sa sarili niyang bulsa si Baligod para bayaran, piyansahan? Merong tao sa likod talaga nitong ng inantong mga Marines na to o mga bagmen na to na talagang nagpopondo sa kanila. Di ba, Ma'am Jessie G? Maraming salamat talaga. Pantulak sa burger. McDo tayo mamaya. Grab. Yan. Ay, di kita yung Grab. Yan. Order tayo McDo. Direct sabi ni Makata, taga Las Piñas, supportan daw ang 18. Huwag mo pinapansin yun si Makata, supot yun. Diyos ko naman hanggang ngayon, di ba parang walang kinatandaan yung hindot na bata na yun. No? Pinapansin pa, paano lang yun? Tawag dito, papansin, wala talaga siyang alam sa pinagagawa niya. Bata pa kasi. Ito na, Arestado ang 10 na kabilang sa mga Maleta Boys na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila nakapagpiyansa sa kaso nilang perjury. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, sa mga oras na ito, nasaan ngayon ang Maleta Boys na hindi nakapagpiyansa? maganda niyan, abutin sila dyan ng, halimbawa, Sabado na sana para walang piyansa ng Sabado, Linggo, Lunes nila sila mapapiyansahan. Dapat mabantayan kung kanino manggagaling ang pampiyansa. Di ho ba? Di ba? Dapat yun ang natin malaman ng mainstream, malaman sa balita, sino ang nagpiyansa? Si Chabit ba? Di ba? Yan, Bok, maaaring ang this weekend, Sabado at Linggo, maaaring dito sa presinto, manatili muna yung 10 bodyguard ni dating Congressman Zaldico matapos ng hindi pumayag ang RTC ng Las Piñas na mga pagpiyansa sila ngayong araw. Pero sa 14 na bodyguard na to, 4 naman ang nakapagpiyansa rin at umabot sa cut-off kaninang alas 4 ng hapon. Pasado alas 8 ng umaga nang iproseso ni Attorney Levy Baligod ang piyansa para sa 4 counts na perjury. Nagugat yan sa mga kasong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila de Lima, Bucor Chief Gregorio Catapang at dating National Security Advisor Eduardo Año. Ilan sa mga pinagmulan nito ang mga salaysay nila sa flood control scandal kung saan idiniin nila ang pagkakilanlan ng ilang personalidad. Nasa 18,000 pesos ang itinakda ng piyansa sa bawat kaso ng perjury. Kaya sa 4 na counts nito, nasa 72,000 ang kailangan ng bawat isa sa kanila para pansamantalang makalaya.
Pero imbis na iproseso, hinanapan ng dokumento at affidavit ng korte si Atty. Baligod na nag-uugnay na hindi na aresto ang 14 na Maleta Boys. Dahil daw sa mabagal na proseso, 4 lang ang pagpiyansa habang inabutan na ng pagsasara ng korte ang 10 Maleta Boys. Dahil dito, agad inaresto na Las Piñas Police ang 10 bagman at idinaan sa proseso ng booking, mugshot at medical examination para sa inquest proceedings sa kanilang kaso. Natapat pa ng Biyernes ang pag-aresto kaya maaaring 2 araw na maaaring makulong ang 10 dating Marines at sa Lunes na inaasahan na makapagpiyansa. Umapela naman sa publiko sa Atty. Baligod sa kanyang Facebook post na samahan sila sa Las Piñas. Posible raw kasing may masamang mangyari sa Maleta Boys sa kulungan. Lo? Boom! Anong mangyayari dun sa Maleta Boys? 10? May mangyayaring masama? Wawa. Itong putang inantong si Baligod na to, lakas din ang trip nito eh. Sa totoo lang. Yang galawan na ganyan talaga pang DDS eh. 'Di ba? Maleta Boys? May mangyayari? Ha? Ano bang pasabog meron sila? Puro fake news nga eh. Kung ako man halimbawa si Trillanes, ako man si Lele de Lima, 'di ba? Pag-aaksayahan ko ba tong mga to na pinagbintangan ako para ipategi ko tong mga to kasi ginawan ako ng fake news? 'Di ba? Sayang lang kayo. Hindi ko sinasabing hinihiling ko. Walang ganon. Kumbaga, kung meron man, gagastos ka para dyan, para gawa ng masama. Halimbawa, ipapatumba, kunyari lang po, magbabayad ka ng titira. Ano mapapala mo dyan? Ang linaw-linaw nga may kaso sila kulong Meaning, na talagang nagsisinungaling itong mga putang inan to. Dahil, kung talagang totoo sinasabi nila, hindi na aabot sila sa ganyan at hindi na mag-file ng kaso yung mga binanggit nila kung meron silang karampatang ebidensya na nagtuturo doon sa kanilang ini-involve na politiko, paano nga wala? Wala, puro lang Facebook selling o live selling sila. 'Di ba? Ang tagal na 'yan, may pasabog. Meron ba? Wala. Nasaan ba yung tubo? Kahit piso, hindi ako gagastos sa mga langaw na 'yan, sabi ni DJ Byron. Samantala, umaasa si Atty. Baligod na matatapos na Las Piñas Police ang Certificate of Detention ng 10 bodyguard para makahabol sila sa Midnight Court ng Makati RTC. Maaari pa rin daw makapag-bail ang mga bodyguard kapag nakumpleto na mga kailangan dokumento. Kanina nga, pasado alas 9 ng gabi, nakumpleto na ang dokumento at tumuloy na sa Makati RTC si Atty. Baligod para mag-avail ng request sa korte na makapag-bail na ang Maleta Boys. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Baligod. Hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami. Punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. Bakit hindi kayo nakalaya? Boom! 'Di ba? May handbook nagtagal yung paggawa ng Certificate of Detention dito nga sa PNP Las Piñas. Kailangan raw kasi ito lalo na kung hindi ka sa korte ng Las Piñas mag-a-avail nga ng piyansa. At dahil napili nga nila Midnight Court ng Makati, dito sila tumungo ngayong gabi para umaasa sila bago mag-12 AM mamaya ay pumunta na rin doon yung mga bodyguard para makapag-avail nga ng piyansa. Naging problema kasi rito yung naging mabagal na proseso at pagkakamali nga sa paggawa ng Certificate of Detention. Theft daw kasi naisulat ng una kaya binago ulito at hinintay nilang mapirmahan at makompleto ang dokumento bago dinala nga ito ngayon sa Makati at sana raw ay maka-avail sila ng pagpapiyansa ngayong gabi. May anbo. Gary, isa sa akin.
Alam ko nasabi mo sa report mo pero siguro mas liwanagin lang natin sa dami kasi nung claims doon sa affidavit na ang Maleta Boys alin doon eksakto yung sinasabing nag-lie sila under oath? Ano yung pinerjure nila? Kasi ang dami rin nilang mga dinawit ng mga personalidad. Ang haba ng affidavit nila. Oo, wala kasi yung particular na statement na nilabas si Atty. Baligod regarding nga kung alin doon sa mga statement na yon na isinampang kaso sa kanila nung 4 na nabanggit natin kanina personality, ang naging perjure para nga sila makasuhan. At nung Martes pa kasi nagkaroon sila ng warrant, at humingi pa rin sila ng pagkakataon na bumaba ngayong bail, kaya umabot sila hanggang ngayong Biyernes. At umasil nga sila kaninang umaga, 8:30 ay ma-avail dito, pero nga na-delay nga sila. Pero kung ano yung laman ng dokumento ay hindi kasi naging malinaw. Parang Gary, tama ba at this point, hindi malinaw kung yung buong testimonya ba nila yung sinasabing nag-lie sila or nagsinungaling sila under oath or just parts of it? Wala tayong detalye niyan sa ngayon. Sinubukan natin at itanong nga kay Atty. Baligod sa ngayon kasi medyo busy siya sa pag-aabil nga ng pagkakataong makahabol sa korte sa Makati para makapag-bail. Pero yung proseso, yung dokumento at aling parte doon ay lilinawin niya kapag nakapag-relax na sila, nakapag-bail na sila at nakatawag na sila ng press con, ay doon na malilinaw kung ano nga yung mga bagay na yon, kaya sila ay nagkaroon ng warrant. Gary, may tanong lang ako. Kasi Biyernes ang gabi na eh. So kaya pa sila makapag-bail ngayong weekend? Kasi may nabanggit ka kaninang merong night court sa Makati. So kaya pa nilang makapag-bail this weekend? Tama ba? Bok, dalawang korte kasi yung may midnight court na tinatawag. Maa-avail nila yan sa Pasay at sa Makati. So choice nila kung saan nila gusto mag-bail. Pero ngayon, dahil na kompleto nga yung dokumento na kailangan nilang isubmit sa korte, Makati napili nila at a-assist sila bago magmadaling araw, 12 a.m. ay maigagrant kayong bail nila. So may pag-asa na by tomorrow, sila'y makalaya. Isa pang tanong, nabanggit mo yung problema ata, yung certificate of detention kung saan sinasabi na yung mga arestado ay in detention at present. Tama ba? Tapos saan nagkaroon ng problema doon? May nabanggit ka kasi kanina na merong nagkamali. Hindi ko lang alam kung sa petsa o sa numero pero ano yung particular na pagkakamali? At sino may mali? Yung grupo ni Baligod. Paglilinaw kasi ni Atty. Baligod, kailangan talaga yung certificate of detention. Patunay na nandito nga yung 10 nasasangkot at may warrant na mga bodyguard nga. At kailangan ito, kung hindi sa mismong korte ka, mag-aabil nga ng tinatawag na piyansa. At dahil nga sa Makati ito, kailangan gumawa yung PNP dito sa Las Piñas ng certificate of detention. Nung una raw ay nakagawa na ito kasi sa experience nila sa lahat ng korte kung saan sila idinimanda ay 1 oras at 2 oras lang daw ito ginagawa. Pero dito kasi nagawa naman ng Las Piñas Police. Ang problema, nagkamali daw. Theft ang naisulat sa certificate of detention. Malayong malayo sa perjury. Kaya binago nila yung proseso ng dokumento kaya hanggang sa inabot na sila kanina ng alas 9 ng gabi. At theft. Kasalanan pala nila yan eh. Mali-mali din pala yung gawaan nyo. Mga tanga-tanga din eh. Yung nakalagay, hindi perjury. Ala ko, theft. Pagnanakaw. Tama. Pag nanakaw ang nakalagay. Kaya sabi nga ng Atty. Baligod, dapat hindi yan nakalagay sa kanilang papel, kundi dapat yan nakalagay doon sa mga nagreklamo sa kanila. Yun yung pabirong sabi ni Atty. Baligod. Oo. So sinong nagkamali dun sa pagtatype? Yung pulis na gumagawa ng certificate? Tama ka, Bok, nagkamali dito sa loob. Kung sino yung gumagawa ng certificate of detention, sila yung nagkamali. Kaya nung nakita nila, kasi nagawa na nga ito at pirmado na, nung mabasa nga nila at mali, binawi nila ito at muling ginawa. Dahil marami-rami rin ito, 10 ito, medyo tumagal yung proseso. Kaya ang pag-asa na lang talaga nila ay makahabol sa midnight court at mapayagan sila mga pagpiyansa. Bok. Okay, mabagal pa naman mag-type ang mga pulis. So sige, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon. Mga kapatid. Binasagam pa yung no? Ano daw? Dahil may nagpa-burger, pambili ng toothpick. Nasaan ba yung tubo? Pwede. Maraming salamat Bea Beng. Tama ba? Bea Beng. Laging basa ko kasi Bibang. Bibeng. Bea Beng. Ang gulo, no?
Sinadya yan para mapatikim sa kanila yung oblo. Hindi, mga kaiksena. Kaya ako pinakita, kinontent tong sa 10, sa 13 pang natitira. Kasi yung 4 nga, na proseso na, at yung 4, ano pa, tag dito, nag-recant. Para sobra direct. Di ba nga 22, 24 sila kasi may nadagdag pa nung huli nilang press con. Ayun, lalong napasama. So pinapakita lang po natin mga kaiksena na yung kanilang pagkakakulong ngayon dahil sa hindi sila nakapag-bail. Pero maliwanag po na sila ay nakaakusahan ng kasong perjury. Ito, pang soda. Ba, ayos ah. Yung para bukas. Charot lang. 'Di ba? So, 'yun ang importante rito eh na napakita sa taong bayan, nalaman ng taong bayan na itong 18 lating ko na 18 Martes na gusto nilang tawagin pa nga bayani, eh, 'di ba? Oo, gusto nilang tawaging bayani ang 18 Marites na yan. Paano magiging bayani yung mga yan? Ni hindi nga kayang gumawa o makapagbigay ng malinaw, solid na ebidensya. At hindi nila kayang mag-stand alone sa bawat isa. Kailangan merong sang-ayon sa kwento nito, may konektado sa kwento nito. Hindi nga nangyayaring ganon dahil imbento lang lahat. Isipin nyo, yung kay Lebiste nga lang, tsaka kay Jing Paras, yung script na gusto nila mangyari para manira ng tao. What for? Dito at lalo na sa kampo ng mga Duterte na gusto nilang tawag dito, makabalik at maagaw ang kapangyarihan at mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Wala tayo doon. Yung yung nag-typo error na police sinadya yun para makulong muna yung mga sinungaling. Baka sabihin na naman nila may kulay. 'Di ba? Ano pa ba? Wait lang. Meron pa ba dito? Ano ito? Wala na. Ito. Ito nga ba yun? Wait lang pa Isin ko lang. Yan. DJ Byron din. Maraming salamat Parang gusto ko na mag-live ng gantong oras kahit na inaantok na ako. Nasaan ba yung tubo? Oo. Ito mga kaiksena. Next tayo. Yan. Type action.